Hello guys, and today's video ayan, so naisipan ko na naman gumawa ng bagong pot ng aking mga succulent. Meron kasi ako ditong pot galing sa Daiso. 3 piraso na siya, 110 yen, so murang-mura na guys. So ito nga guys, nagtry ulit akong gumawa ng bagong design gamit ang Decoboko base at ang pastry bag. Ang pastry bag guys ay nabibili din ito sa Daiso. So ito nagkaroon ako ng bagong idea. So, ito yung aking ginawang design ngayon guys. So, panoorin nyo. Madali lang ito guys. So, nilagay ko lang yung Decoboko base na paint sa pastry bag. Tapos, parang gagawa lang ako ng parang icing. Ayan. So, madali lang tong gawin guys. Actually, first time kong ginawa ito. Kaya hindi masyadong perfect. Pero, maganda naman yung kanyang kinalabasan. Ayan. So, para ka lang gumagawa ng icing. Tapos, dinidikit mo sa pot. Kapag natuyo na guys yung ating nilalagay ngayon na Decoboko base, ay titigas din ito at hindi na siya matatanggal talaga. So permanent na siya dyan. At naisipan ko na rin na lagyan ng aking pangalan guys sa ating paso. Kasi sayang naman yung ating natitirang Decoboko base sa ating pastry bag. So ito yung kanyang kinalabasan. So, ayan, napatuyo ko na siya ng mga 2 oras. So, pwede ko na siyang pinturahan. So, pininturahan ko ng kulay pink kasi yan lang yung meron akong kulay ngayon. So, actually, inaisipan ko na sana hinalo ko na lang yung pintura sa Decoboko base para hindi ko na siya kailangan pinturahan. Kaya lang yung Decoboko base ay medyo matigas siya. Kaya mahirap siyang ihalo. Kaya pipinturahan mo na lang talaga. At syempre, pininturahan ko na rin yung aking isinulat dyan. Ayan, so actually, ang gamit ko dyan is brush ng aking makeup. Ayan, so saktong-sakto siya. Tapos, pagkatapos kong mapatuyo ulit yan, pininturahan ko ulit yung pot. So actually, first time kong gumawa ng design na ito. So dapat pala inuna ko munang pininturahan yung pot bago ko nilagyan ng sulat. Pero okay naman yung kanyang kinalabasan guys. So ayan, struggle nga lang dahil may sulat na siya. So ayan, kaya nahirapan akong pinturahan sa pagitan ng kanyang mga letterings. After kong patuyuin ay dinikitan ko ng decoupage napkin. So meron pa akong mga tira dito. So habang ginagawa ko ang DIY pot na ito guys. So hindi ko alam talaga kung ano ilalagay ko. At naisipan ko na lang syempre para mapadali yung aking trabaho ay nilagyan ko ulit ng decoupage napkin. So dyan naman tayo magaling. Lagi na lang tayong decoupage. Pero syempre maganda naman yung kanyang kalalabasan kasi hindi mo na kailangan magpakahirap mag-isip ng design na ilalagay, 'di ba? So ayan, actually mga tira-tira kong mga decoupage paper ito. So ayan guys, sa tingin ko naman bumagay talaga yung ating napiling design. Kasi yung kulay ng bulaklak tsaka yung kulay ng ating pot ay saktong-sakto lang talaga. So ayan, dinikitan ko na rin ng mga makukulay na mga paru-paro. So after kong dikitan ng decoupage, ito pipinturahan ko lang ng varnish guys kasi ito yung magiging protection niya sa UV, sa tubig at syempre para hindi rin siya magtuklap. So ito talaga kapag pininturahan mo ng varnish ay magiging stable na talaga yung kanyang decoupage. So hindi na siya matutuklap at syempre yung kanyang kulay is magiging stable. Mag-fade man siya siguro pero mga abutin ng mga ilang taon bago mag-fade yung kanyang kulay. At syempre sa loob kailangan ding pinturahan para maproteksyonan siya sa tubig, hindi madaling magtuklap. So, ito na yung ating finished product. Napakadali lang, 'di ba? So, medyo struggle lang sa akin nung una kasi first time kong gumawa ng ganitong design. Ayan, gamit ang Decoboko base. Ayan, pero maganda yung kanyang kinalabasan. O, hindi man perfect, syempre first time. Sa susunod, mape-perfect na natin 'yan. O, 'di ba? So, meron na ulit tayong makulay na pot ng ating mga babies at syempre nagkaroon pa tayo ng ayan may sulat yung ating pangalan. Nakalagay yung ating pangalan. So, see you on my next video. Bye!